Hello po mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa Simply Talkies Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping pangpolitika sa ating bansa. Pag-usapan natin mga kababayan, meron na naman pong pahayag ang ating Palace Press Officer at Presidential Communications Office Undersecretary Attorney Claire Castro tungkol po dito kay Sara the Explorer. May bago pong mandato na ginawa sa sarili niyang opisina itong si Sara Tocmolposit Duterte. Okay, at ganoon din po si Senator Erwin Tulfo umaaksyon po kaagad dito po sa kahilingan ng ilang mga mambabatas na ipasara na itong online gambling. Meron po siyang gustong gawin mga kababayan. So simulan natin, no? Shout out muna lahat sa inyo and may God bless us all. So simulan natin mga kababayan dito po kay Palace Press Officer at PCO Undersecretary Attorney Claire Castro. Kasi po ito pong inyong tokmol na presidente ay may bagong trabaho. Sara the Explorer. Diyan po siya kumikita ng malaki. Malaki yata ang sahod sa pagiging travel vlogger at hindi niya na po nagagampanan ang kanyang anumang trabaho personal sa opisina ng Vice President. Kasi nga, pinaninindigan na niya po ang sinabi sa Constitution na ang trabaho lang ng inyong tokmol na Sara Duterte ay palamuti. President in waiting. Kung sakasakali pong may mangyaring di maganda sa Pangulo, maging incapacitated o talagang hindi na kayang gawin ang trabaho because of, alam nyo na, mental incapacity, namatay o whatever, siya po ang magiging presidente. So ngayon, vice presidente, sumasahod ng malaki, pagala-gala lang, palabas-labas, no, ng bansa. Ito po ang sabi ni Yusek Castro kasi ito pong si inyong Sara Duterte ay muling lilipad after ng Singapore. Ito po ay lilipad papunta yata ng Kuwait, no? Dito po sa ulat ng bilyonaryo, Agosto 2 po ito, sabi po dito, hindi mapipigilan ang BP kung gusto niyang mag-world tour. O parang ano pala to, para pala siyang isang entertainer, yung mga artist tulad ng mga singer, no, na nagwo-world tour, no? Ang tanong diyan, trabaho ba ito ng vice presidente o pang personal? Oo, sabi dito, kung gusto niyang magkaroon ng world tour sa pamamagitan ng kanyang personal trip. Personal trip mga kababayan. So therefore, kung personal trip ito, lahat ng gastusin ay sa kanya. Yung mga bodyguards, no, yung mga bodyguards niya, yung entourage niya, siya dapat ang magbayad niyan. Dahil hindi naman po yan approve ng gobyerno as government work. May nag-imbita ba siya sa kanya ng mga opisyal ng bansa na yon? Yan ba ay makikinabang ang sambayan ng Pilipino? Ano po ang interes ng bansang Pilipinas sa mga pupuntahan niyang bansa? Tulad nung sa Malaysia, sa Qatar, sa the Netherlands, sa Australia, the Netherlands, and then Singapore, and then South Korea pala, South Korea, and ngayon Kuwait naman. Anong gagawin niya sa Kuwait? Personal trip. Personal trip, meaning magtutur kasama ang mga bodyguards na inaatang sa kanya. Di ba ang trabaho ng mga yon ay dapat sa pang presidente at vice presidente? Kaso personal trip mga kababayan Sumasahod itong inyong tokmol na tambalustay para lang sa personal trip niya. So meaning ginagastusan siya ng taong bayan para lamang sa kanyang personal trip. Aside sa mga bodyguards, sino ang kasama niya sa entourage niya mga kababayan? Ilan? Saan siya titira diyan? Magkano ang gagastusin niya?
hindi naman po siya nagre-report. Kasi nga, personal trip. Di po ba? Nagwo-world tour para mangampanya na. Magwo-world tour para siraan ang bansang Pilipinas. Di po ba? Tanga at bobo na lang ang maniniwala dyan ng mga kapwa nating Pilipino na OFW. No? Paniniwalaan nyo ang taong hindi marunong ng accountability? Paniniwalaan nyo ang taong nagbanta sa mga buhay ng mga opisyales ng bansa? Nakita nyo yung paano siya mag-react, paano siya kumilos. Akala nyo, matino. Pero yung pala, nasa loob ang kulo. Demonyo po yan. Ang demonyo naglalakad sa ibabaw ng lupa. Personal trip. Tapos sumasahod, walang mapakitang matrabaho, hindi kayang mag-report. No, hindi niya kayang maglahad ng kanyang mga ginawa sa taong bayan sa kanyang mga trip. Kasi nga po, personal. Pero siya po ay vice presidente. Hawak-hawak niya, dala-dala niya ang pagka-vice presidente ng bansang Pilipinas. Grabe mga kababayan. Ito pa ang sabi niya, ni Claire Castro. Kung ganyan po ang gusto niyang mangyari at lagi siyang nasa ibang bansa para sa personal trip niya, yan na po ay cargo niya sa taong bayan. Correct. Wala po. Pero personal trip meaning baka bakasyon lang. Biruin nyo, ang sarap ng buhay ng politiko na ito. Samantalang yung mga kapwa niya government officials nagtatrabaho. Tapos siya puro bakasyon. Bakasyon dito, bakasyon doon, lustay dito, lustay dyan. Diba? Nagpapasahod kayo ng patabaing baboy. Nag-aalaga kayo ng patabaing baboy. Buti pa yung patabaing baboy. Kung bulugan yan, manganganak, may silbi sa'yo. Kung wala man, ibenta mo o napakinabangan mo. Eto kay Sara Duterte. Ginagastusan mo pero wala kang pakinabang. Walang silbi. Ano ang dapat gawin dyan? Itapon, ibasura. Dapat lang tanggalin na ang opisina ng Vice President. Pwede ba wag nyo nang ponduhan yan? Pwede ba Pangulong Marcos ibito mo yung pondo na hinihingi nila na 750 million na dinagdagang pa ni Pangandaman na ginawang 900 million? Pwede ba kung ako dyan? Walang pondo yan. Hanggang sa malusaw na lang yung opisina niyan kasi walang kwenta yan mga kababayan. Nakakahiya po. Patabaing baboy na walang silbi. Yan ang gawin mo. E di basura mo. Diba? Basura kasi si Sara Duterte. O now mga kababayan, punta naman tayo dito kay Senator Erwin Tulfo. Ayan po sa kanyang sariling quote card sa Erwin Tulfo FB page. Salamat po kay Senator Erwin, credit po sa kanya yan. I want this online gambling stop. Ora mismo, dapat matigil na ang online gambling because masama na po ang nangyayari. May mga baon na sa utang, hindi na umaabot sa bahay ang sweldo, naghihiwalay ang pamilya, nag-aaway-away. Opo, nakakasira po. Hindi lang sa ating society, hindi lang sa moral fiber ng mga Pilipino, kundi sa pamilya. No? Pati yung mga nakabilang na nga sa DSWD ng mga 4Ps o anumang nakukuha nilang tulong pinansyal sa DSWD, imbis na ibili ng kanilang pangangailangan sa kanilang pamilya, isinusugal pa online. Kaya yan po, nais pong mag-imbestiga, no? Sabi po dito sa News 5, Erwin Tulfo to call for hearing on online gambling next week. So July 30 ito, itong week na ito, July 30 ito na balita, so itong week na ito, na first week of August, muang gusto nang mag-hearing sa Senado ni Erwin Tulfo. Papatawag niya po yung mga e-wallet apps company, mga firms, at yung mga ibang mga social media giants, no? Dapat lang ito, mga kababayan. Ito pang sabi niya, kung ako ang masusunod, ora mismo, dapat itigil ng online gambling because of the fact, masama na po ang nangyari. Parang yung sa quote card, may mga bata na hindi na nag-aaral, may mga pamilya na naghihiwalay, mga baon na sa utang, hindi na naghiwalay ng pamilya. Ayan po, karamihan hindi na nagagawa ang trabaho. Take the case of that lawyer na nahuli na nag-online sabong.
We have to stop this. Ayan po, tama po yan. Ha? Pati nga mga mambabatas nagsasabong, nanunood. Ha? Dapat meron tayong executive order, pero we have to recommend to the president. Pero before that, I will have to talk to the committee. Where do we go from here? Dapat we are on the same page. Correct. Tama po yan. Kaya nga tama, sabi po ng palasyo, kailangan ng masusing pag-aaral. Di po ba? O ayan, meron na pong isang senador talagang gusto nyo na pong bakbakan itong mga online gambling na ito ng mga illegal. Pero yun yung mga e-wallet apps, may mga link ng online gambling. Ay, hindi naman maganda yon. Di po ba? Kaya kayo po, yung mga lulong sa sugal, pwede po ba umattend na lang kayo ng guidance counseling, itigil nyo na yan. Mag-isip-isip kayo, nasisira ang buhay nyo, pati pamilya ninyo. Kawawa kung meron kayong mga anak. Di po ba? Okay, so kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.